Hello Scorpio! Welcome back po sa ating channel, ang puro-purong ng Pinoy Tarot 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, pag-suporta po ng ating channel, at pati na rin po sa mga taong hindi po nagsiskip ng ating ads, sa mga nagpapa-reading at sa mga order po ng ating pong products. Maraming salamat po. So, this is your yearly reading po mga Scorpio 2026. Ayan, I have already shuffled the cards and pulling 3 cards na nasa harapan. Those are the Strength card, the Ace of Air, and then the Hermit card. You know what, Scorpio, very interesting yung pag-shuffle ho natin kasi lumabas itong dalawa. May pahabol po sa cards niyo po ito. King of Water and then the Five of Fire. Kasi usually tatlong cards lang po yun siya, pero may nagpahabol pong dalawang cards para ho sa'yo. Ayan, so diba? Beyond ibang forces, beyond human control. So may magical moment, may mga bagay dito na parang kakaiba. So this year, the planet Jupiter is still in the sign of Cancer. That is your 9th house. If you're watching this according to your rising or ascendant sign, the planet Jupiter is still in the sign of Cancer. That is 9th house. 9th house is spirituality, journey, study, higher education, publishing, divination. So some of you na Scorpio may ipapublish na libro, ganun, may ginagawang siguro thesis, some of you. And then some of you sa spirituality, tapos yun nga divination, mas nag-engage ka sa mga ganung bagay. And then the planet Jupiter will move eventually in the sign of Leo in the middle of the year, specifically from June 30 up to July 26, 2027, about a year. Kasi ang Jupiter, sa isang sign, 1 year. Saturn, 2.5 year. Yung Neptune naman po is 13 to 14 years, depende kung may mga retrograde. Uranus, 7 to 8 years. Pluto, 18 years. Minsan umaabot din po siya ng 2 dekada. Ayan, depende kung may mga retrograde. So, Sun is 30 days, 1 month. Venus, 1 month up to 2 months. There will be a major astrological event this month. Specifically this month, ng February. Ayan, kasi pinakauna sa lahat, side sa Valentine's Day. Ayan, so, February 17, that is Chinese New Year. Tapos, pangalawa, new moon. Tapos, pangatlo, annular or solar eclipse in the sign of Aquarius. And eventually, sa March 3, kasi magkakaroon ulit tayo ng lunar eclipse in the sign of Virgo. The last time na nagkaroon ko ng lunar eclipse, last year, actually. Yung lunar eclipse kasi, within 6 months po yun siya. After nan, meron na naman siya ulit. So, the first one is September. Blood moon, actually. Nabanggit ko po yun siya sa video po natin before, Kasi the sign of Pisces and then Virgo nung mga panahong yun. Buwan na yan, 2 eclipse yung nangyari. So, Pisces is water. So, may kinalaman ho sa tubig. Malakas ho talaga yung bagyo. Tsaka yung mga pagbaha. Tapos, biglang pagtaas ng tubig sa mga ilog, sapa. Tapos, kahit naman po sa tulay, ganun. May kinalaman ho siya sa tubig. Tapos, yung sa earth, diba, yung Virgo, earth sign. So, possible earthquake, di ba malakas yung earthquake nito mga nakaraan, lalo na last year. Earthquake, sinkhole, tapos possible volcanic eruption din po yan siya. Siguro sa mga other countries, pero hindi rin po nawawala yung porsyento na dito rin po sa ating sa ating bansa. Ayan. Okay, so ayun na nga, Chinese New Year, tapos new moon, tapos annular solar eclipse, tapos yung pang-apat, magsa-start yung Ramadan po ng kapatid nating Muslim. Kung magpapakita ang buwan sa araw po yan, magsa-start na po sila ng kanila pong Ramadan. So, malaki talaga. Some of us ma-overwhelm sa energy. Some of us medyo emotional. Nagsishift kasi ang energy, Astrologically speaking, magsa-start pa lamang po ang taon according sa placement ng mga planets. Ayan, so rising or ascendant sign, that is your first house basically. First house kasi sa natal chart, may 12 houses ho tayo, 12 zodiac sign. So, importante ho talaga kapag ka nagpapa-reading. And sun sign kasi, kumbaga in other dimension, wala pa pong mga planets, satellites, moon, wala pa pong solar system. Kumbaga, siya lang ho yung nandun. Unlike sa rising or ascendant sign, that is
basically yung nagrepresenta siya, it represents Earth. So, nagmamanifest na po siya into 3D. Tapos may mapa. Alam ho natin kung saan na ho tayo banda, no? Saan na yung mga planets, nasa ang house ba siya? What are those planetary transits? What are those aspects din? Ganun. Ayan, so moon sign is thoughts, feelings, and emotions. Venus sign naman po about siya sa love. Sa mga tao very specific ng kanila pong reading, may nahanap po sila according sa kanilang sign. So, kung hindi ka maka-relate, kung hindi ka maka-resonate sa pong sun sign, star sign, panoorin mo. Try mo sa rising or ascendant sign, or try mo sa moon sign mo po. So, the planet Saturn will enter the sign of Aries, and Neptune will also enter the sign of Aries. Kasi pareho silang naka-retrograde sa ngayon, So, magkakaroon po ng stations direct in the sign of Aries this month. So, magkakaroon po ng conjunction between these two planets. Ayan, bombarded actually yung sign po ng Aries. Kasi the last time na nagkaroon po ng mga stelliums, jam-pack yung mga planets, jam-pack, bombarded yung sign po ng Aquarius. That was last month, January. So, this time, sa sign naman po ng Aries. Okay, so sa mga tao po pinanganak ng 1996, 1998, magkakaroon po ng Saturn return. Kapag ka magkakaroon po ng Saturn return ng isang tao, may big lesson po na mangyayari sa kanyang buhay. So, magsa-start po yan siya from 27, as early as 27, 28, ganun. Tapos, yung iba naman po, 29, 30. So, kung napapansin mo, bago mag-30, bago mag-31, 32 ang isang tao, di ba, mas mature, di ba, mas iba na mag-isip. Iba na yung yung aura. Kasi may malaking lesson na nangyari sa kanila. Tapos possible din siya yung Saturn return kasi yung mga bagay na illegal, mga bagay na sekreto, mga bagay na paulit-ulit natin ginagawa na alam nating mali. Kapag yan dumating siya sa buhay natin, malaking karma. Kasi Saturn is the planet of karma, din po yan siya. Disiplinado, tapos pagiging serious din po yan siya, yung planet Saturn. So specifically, the last time na nagkaroon po ng Saturn in the sign of Aries, that was long time ago, from April 6, 1996 to June 8, 1998. So sa mga tao pinanganak during that between those span of time, magkakaroon po ng Saturn return this time. So Saturn in Aries, beginning of a major astrological transit that asks us to take our goals, our dreams, our direction more seriously. Saturn in the sign of Aries in 2026 is a call to grow with intention, get grounded in reality, and build something meaningful that can stand the test of time. May kailangan tapyasin, may kailangan isakripisyo. Siguro, ito example lang din, kung ginagawa mo isang bagay Monday to Friday, this time na magkakaroon po ng ganong transit from Monday to Saturday. Or some of you lang free time, walang day off, minsan lang talaga mangyari sa loob ng isang buwan. So, from Monday to Saturday, some of you, and then very rare lang talaga, yung grabing sakripisyo from Monday to yung Sunday talaga. Ayan, from Monday to Sunday talaga. Siguro half day na lang yung mga ibang bagay. Or di kaya naman po, limbawa may gustong kainin na ganito, tapos iwas po muna lumabas-labas, kumain mga ganyan, pumunta sa mga ganitong restaurant. Ayan, tapos kumbaga, 'di ba, yung delayed gratification, yung pagiging masino, pagiging matipid, wag na lang muna. Wag na lang munang lumabas ngayon, wag na lang munang bilhin, ipon lang muna ako. Yan, pagiging serious sa schedule, pagiging stricto, tsaka mas nag-engage ka sa ganung bagay. Okay, so Neptune in Aries invites us to step into a new vision, new dream, and leaving things behind like fantasies, illusions, or even deceptions. We are being asked to take action on our dreams, being called to hit the gas, moving forward, a lot of progress. And you will also want to prioritize doing healing inner work. Kasi Neptune, spirituality din po yun siya. So, ayan, in the middle of the year, ito rin po, isa sa mga major transit, major astrological event this year, yung Jupiter kasi magmo-move po siya sa sign po ng Leo in the middle of the year. So it will touch down your 10th house. 10th house is about naman po yan siya sa career. So yun yung highlight, yun yung
mas mag-engage ka, mas nakafocus ka sa ganung bagay, mas committed ka sa iyong pong career, professionalism, yung reputation, public image, career, visibility, and even your mother, Scorpio. Ayan, so siguro kailangan ka ng nanay mo, maraming attention na ibibigay sa mother. Ayan, so Jupiter in the sign of Leo signifies expanded identity, creativity, and leadership, bringing generosity, warmth, and a desire for recognition. A time when theme of self-expression, leadership, creativity, and the inner spirit are emphasized for everyone, encouraging bold, visionary action and desire to live authentically. This transit amplifies themes of abundance and joy, but requires balancing confidence with humility. So since you are a water sign, Scorpio, so water sign, deep emotional growth this year, ayan, deep emotional growth, focus on spirituality and nurturing relationship. Diba kasi ninth house is spirituality, divination, journey, study, higher education, ganun. Ayan, so proceed ho tayo sa pangalawang parte, second part of your reading. So the first card is the strength card. Ayan, strength card, endurance, overcoming obstacles. Okay, so sa taong ito, isa sa matagal mong pinoproblema, isa sa matagal mong laging naiisip ay magkakaroon po ng paraan, magkakaroon po ng solusyon at matatapos po yung ganung problema. Ay, nako, parang ibang, ay, nako, sa wakas. And then, I can sense, sa totoo lang, Scorpio, I can sense na parang mahihirapan ka pong mag-focus this year. Siguro maraming iniisip, siguro marami ka pong mga bagay na parang may actually may nakikita naman po akong yung bang paraan, solusyon, pero mas lagi mong iniisip yung ibang bagay na laging iniisip, lumalaki lang din, na hindi rin siya nakakatulong sa atin. Kakasakit tayo, sumasakit ang ulo natin. Okay, so divine appropriate timing, magkakaroon po ng timing. So siguro may hinihintay kang timing, may hinihintay ka pong sign. Kasi kung halimbawa lagi nating hinihintay yung mga sign, lagi nating hinihintay yung mga gitong bagay, mas lalo nagtatagal, unlike sa gagawin ho talaga natin, gawin na natin siya. Medyo kakabahan tayo, medyo magdadalawang isip pa tayo sa umpisa, pero magkakaroon po ng kaliwanagan, kumbaga. Tapos lakas din po ng loob. Alab ng puso, magkakaroon ulit ng dahilan, ng inspirasyon na bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay. Kasi parang usually pang survival mode lang siya, parang pang short term lang siya. Gagawin mo siya kasi kailangan agad-agad ganito, ganyan. Unlike sa yung bang talagang bigger rewards, long term success. Unlike sa yung talaga hinihintay talaga natin, ginagawa lang natin siya ng ginagawa. Okay, wag tayong mag-focus sa band-aid na solution, Scorpio. Huwag mag-focus sa mga bagay na lang siya, short term. Dapat kasi, deserve mo kasi yung pangmatagalan. Deserve mo kasi yung long term success, Scorpio. Ayan, so, ang strength card kasi na to, lakas ng loob. Ayan. So, miracles din po yan siya. Miracles. And then, this one, second card, Ace of Air, the destiny and fate. The law of karma, forces beyond your human control. I can feel dito, Scorpio, that the universe will help you. The universe will send you some extra luck this year. And may mga bagay na hindi mo siya makokontrol. Kasi, tinutulungan ka. Minsan kasi parang ayaw na natin gawin, parang tinitigilan na, parang napapagod tayo, parang wala naman, pero yun pala, meron ho talaga yun siya. At minsan, hindi natin siya nakokontrol. Yun pala, they are just leading us to the right way, to the right things na dapat ho natin gawin. Parang, kasi kine-question natin, na hindi natin nakikita. Minsan, kine-question natin na wala naman, hindi ko naman nararamdaman yung mga ganitong bagay. Pero yun pala, behind the scene,
tinutulungan ka po ng mga guardian angels mo. Yan, tinutulungan ka po ng Diyos, ng universe. It doesn't mean hindi natin nakikita, nararamdaman, wala na talaga. Kasi sa kahon natin, diba, yung bang mangyari yung bagay kapag nag-let go ho tayo, kapag nag-release ho tayo. Pansin mo, from 8 na, naging 9. So, pag-upgrade din po yan siya. So, pagtaas, upgrade, upskill, pag-level up, ganun. So, Ace of Air, the destiny and fate, the law of karma. Babalik sa atin ang ginawa natin, binigay natin sa ibang tao. Okay, the last card, Hermit card. So, time out. Ayan, so, one step backward, retreat, regroup, and renewal din po kasi ito siya. Ayan, necessary to take time out from regrouping and introspection. Temporary experience but necessary for your growth. Okay, Hermit card, naka-close yung pinto. So, sa ngayon, you are taking time out sa mga bagay-bagay, pahinga muna, close door, kumbaga. Kasi yung sa, yung typical na Rider-Waite Tarot card, finding the light, finding answer. So, kailangan minsan mag-pause, hindi dire-diretso. May mga times kasi na kailangan natin mag-downtime. May mga times na kailangan po muna natin maglaylo, ganun. Tapos, hindi tayo, kumbaga, unavailable, sa ibang tao. Kasi may pinagkakaabalahan, lalong-lalo na po sa sarili. Kasi may hinahanap. And then, kung pansin mo, Scorpio, marami pong susi na nandito. So, hawak-hawak lang din, yung mga susi para mabuksan ang pintong ito. At saka may mukha na nandito sa gitna. Necessary time out sa mundo. Okay. Hermit card din po, about din po yun siya sa, sa spirituality. Engaging sa mga ganung bagay. Awakening sa mga, kakaibang bagay na parang mahirap i-explain. Siguro, you've been ignoring this, na parang ayaw mong ma-feel yung ganung pakaramdam, ayaw mo ng ganung mga emotion, na overwhelm ka minsan, tapos sinashutdown mo bigla, ganun. Tapos, ayan, kakaroon ng may mga options dito, hindi din kasi siya mabubuksan, ng madali, ng mabilisan, kasi may mga pagpipilian pa pong susi. Yan, marami pong mga susi na nandito sa taas. So, this year, may magbubukas na bagong pinto para sa'yo, Scorpio. Pagbubukas ng bagong pinto. Okay? So, pinto ng kasaganahan, pinto ng kasiyahan. So, sa ngayon, kailangan po munang mag-pause, mag-break, ganun. Pag-isipan ho talaga. Okay? Itong dalawang card, King of Water, and then the Five of Fire. So, I can see dito, na you are understanding other people, you are nurturing yourself and also other people, you are understanding them, you are caring about them, you care about a lot about this person, Scorpio. Siguro hindi mo lang din siya maamin, pero nag-aalala ka. Mahal mo ang taong ito, inaalagaan, iniingatan, tapos iniintindi. King of Water, ayan, generous na tao, forgiving na tao, nurturing naman po siya, peacemaker, mediator, ganon, non-judgmental, hinihintay mo yung kabilang side, hinihintay mo pa yung ibang mga sign bago magsalita, bago isipin yung mga ganitong bagay. Ayan, so non-judgmental na tao. Peacemaker, diplomatic, and then gentle din po yan siya. And then also, King of Water po, hindi po siya nagpapadala sa mga negative vibes, sa mga negative situations, being hopeful, kumbaga, graceful endings, and being hopeful for new beginnings. Tapos, curious din po siya sa mga bagay-bagay. Okay, so, you listen to other people, or you are still waiting for other
signs or tinitimbang talaga yung mga sitwasyon. Okay, gentle din po yung energy ng taong ito at saka yung bang lagi pong nakikinig sa ibang tao. Okay, good listener. And then 5 of fire, that is the time na i-share naman po yung mga natutunan, yung mga knowledge. I can see dito that you are winning winning after winning, blessing after blessing. You are in the middle of competition, you are showing your talents, your intellectual abilities, and your skills.